Gabi pa lang ng Sabado ay dito na kami natulog sa La Bonita Spa. Ito isa sa mga negosyo ng aking kapatid dito sa Iligan City. Kasi bukas kasi sa Sunday ay day off namin, kaya dito lang kami natulog. At maaga din kaming gumising guys para maghanda ng aming dadalhin, no. Deserve namin mag day off sa weekend kasi yung ano namin Monday to Saturday yung working days namin sa small eatery. Kaya deserve namin sa aming sarili na mag day off, of course, kahit mga wala pa tayong mga insurances na ganyan. Habang kami ay naglalakad dito at nakahanap na din kami ng sasakyan guys, no, jeepney, kasi it takes 20 minutes ata yung destination na pupuntahan namin. At dito guys, sobra talagang natawa kami dito kasi sumakay kami ng jeep tapos walang pera, naiwan pala yung pera ng kapatid ko doon sa Spanya. Kaya yon, bumaba kami sa jeep at yung mamang driver naman nanghihinayangan. Mag-antay na lang daw siya sa amin kasi umagang-umaga pa lang. Kaya hinihintay namin. Ayan yung kapatid ko, binalikan niya talaga yung pera doon sa spa para kunin, of course, para makapamasahe kami, no? Hindi naman kami mamukong ng ganyan. Deserve din ng mamang driver na makaano siya ng pera sa umaga. Ayan, on the go na talaga kami sa aming destination. Dito natin bumaba na din kami guys at bumili kami ng karning baboy, pero yung pagtanong namin sa presyo, napakamahal. Kaya hindi na lang kami bumili. Ito pala yung main entrance ng guys, Paseo de Santiago. Yan, ditong lugar kasi ito yung Barangay Santiago ng Iligan. So yung bumili na din kami ng isda dito kasi yun nga, napamahal ka na, sobrang mahal ng karne, kaya isda na lang na bangus yung binili namin dito para sa aming mga picnic doon sa dagat. At bumili na din kami ng saging. Ayan, bumili namin ng saging. At ito guys, papasok na din kami sa bahay nila Ate Narji. Kasi taga dito sila Ate Narji, yung sa Barangay Santiago. At ito na din, naglakad na din kami dito sa Dalampasigan. Malawak yung hunas ngayon, no? Malawak talaga siya. Kaya marami ding tao makikita natin dito na nangaykay o naghanap ng mga shells para pang ulam at ay pang benta daw yung iba. Dito kami dumaan kasi maputik talaga yung bandang doon eh. Ayan, dito na lang kami kasi doon sa malayo sobrang init guys. Nakikita nyo naman yung nasa unahan kahit umaga pa lang. Masakit na sa balat yung ng araw. Ayan, nakahanap kami ng hideout dito, yung paglulutuan. At habang sila kapatid ko at si mahal ko ng breakfast, so nagluluto na sila, nag-ihaw ng bangos, kami naman dito ay naghanap din ng shells, nangaykay pud midiri guys. Ayan, dito pahirapan yung ng mga shells kasi mabato siya. Yan, hindi gaya sa ibang na puro buhangin. Pero may makukuha ka naman din kahit kaunti lang. Ayan, effort na effort talaga kami. Ito yung harapan ng guys. Diba pangarap ko na makapunta dito sa Paseo de Santiago. Actually guys, pag gabi sobrang ganda ito kasi may light siya, pa ilaw. Pero sa umaga yan, ilaw ng araw ang maano mo, walang mga kasi dati sa picture ko lang o sa mga ko lang to nakikita sa Facebook. At last nakapunta na rin ako dito sa Paseo de Santiago, kung saan isa ito sa landmark ng lugar. Hindi ko alam na bawal pala pumunta dyan guys, kasi may pinaka-entrance talaga siya doon at kung saan magbabayad ka ng 30 pesos pang entrance fee niya. Paseo de Santiago under Spanish regime. Dito guys, makikita natin na may kalisa talaga kung saan
makikita natin na ginagamit pa talaga itong bilang transportasyon or means of transportation sa Iligan City. Meron kasing barangay dito sa Iligan City, guys, lalo na sa barangay Tambakan na isa sa transportation nila itong Kalesan. Magpahanggang ngayon ay andito pa rin siya, functioning pa rin yung mga Kalesan natin. At dito banda may makikita din tayong mapa ng Pilipinas, no, at yung pambansang sasakyan natin na jeepney na hindi magpapahuligan. It's more fun in the Philippines. Matagal din na ako dito sa Iligan. Mga year 2010 man siguro yun, 2011. Basta 2010. Meron pa yung mga kalisa. Magpahanggang ngayon, meron pa din, guys, ng kalisang maano mo. Nakaka-appreciate, nakakabilib talaga, nakakamangha na may part pa rin sa ating na hindi talaga binubura yung kultura ng Pilipino, no, kung ano ang men tayo dati. Magpahanggang ngayon ay kung makikita mo ay sobrang proud, mapaproud ka talaga na tatak Pinoy pa din. Dito, guys, ay kumakain na kami kasi sobrang gutom na. Wala pa kasi kaming agahan namin to kasi umaga kami dito pang breakfast to. Nag-ihaw lang kami ng bangus kasi yan lang ang maano ng budget natin. Ayan, no, diskarte lang para maanuhan lang yung tiyan, yung kalam na natin. So far, nag-enjoy naman kami sa aming day off this Sunday, guys. And thanks for watching. Don't forget to follow me and share. Thank you. Bye-bye.